Okay, tanungin natin ang ating sarili. Ginagalang ba talaga natin ang ating magulang, ang ating ama o ang ating ina? Tingnan natin yung story ni Noah, di ba? Nung natapos na yung baha, humupa na at nagsimula sila ng panibagong buhay. May tatlo siyang anak na lalaki. Si Cam, si Japet, at saka si Sem. No? One time, itong si Noah, nagtayo siya ng ubasan, nagbukid siya. And syempre, uminom siya ng katas ng ubas, nalasing siya. Nung time na malasing siya, nahubaran siya ng damit niya, and then nung nakita siya ni Cam o ni Cham, nung makita niya hubad yung tatay niya, malaking ano yun parang malaking kahihiyan pag nakitang hubad. So, ang ginawa niya, lumabas siya ng tent, tapos pinamalita niya doon sa mga kapatid niya na hubad yung tatay niya. So ngayon, nung marinig naman ni Sem at ni Japet, yung balitang yon ni Cam, pumunta sila doon sa tolda. Pero nang pumunta sila sa tolda, may dala silang balabal, tapos lumakad silang patalikod. Patalikod silang naglalakad papunta doon sa tolda kung saan nakahiga si Noah na nahubaran siya. And then yung balabal na lang nila, itinakip nila doon sa katawan ng tatay nila na hubad. So, nung matakpan yun, saka lang nila inayos yung katawan ni Noah. So, hindi nila nakita yung kahubaran ng kanilang ama. So, sa pangyayaring yun, nagalit ang Diyos kay Cam. Sinumpa siya. Ang sumpa sa kanya ay magiging alipin ng iyong mga kapatid. No? And then si Sem at si Japet pinagpala ng Panginoon. Kasi matuwid yung ginawa nila sa kanilang ama. Ngayon, magtataka tayo kasi bakit ganun? Bakit isinumpa si Cam samantalang nagsabi lang naman siya ng totoo? Diba yung nakatira ng tao sasabihin totoo naman yung sinabi ko nakita ko naman talaga yun totoo naman talagang hubad yung si ama. Parang ganun ang katwira ni Cam. Pero sa Diyos, masama pala yun. Na kahit nahubaran yung ama mo, huwag mong ihayag sa kahihiyan. So, ang counterpart niyan sa ating buhay, perfecto ang mga magulang. Meron din sila mga flaws, meron din sila mga pagkukulang. Ang ibig sabihin kasi ng lasing, parang nawala ka sa katinuan ng reality. Kumbaga, nanghina pa na ng palataya mo. So, dumating sa punto na si Noah, na nag-reflect sa ating mga magulang, okay, to make it easy, let's say yung mga magulang natin, nakita na natin na parang lasing sila sa galaw ng mundong ito. Diba? Kumbaga, parang yung ginagawa nila para sa atin nakakahiya. So, ikaw bilang anak, kailangan mo bang i-anunsyo pa sa kapitbahay mo? O sa kapatid mo yung nakita mong kamalian na nagagawa ng magulang mo? O, yun ang pagbatayan natin ngayon. Tayo ba bilang anak? Pag nakikita natin na nagkakamali ang magulang natin, inilalagay ba natin sila sa bilad na kahihiyan? Okay, punta tayo sa pananampalataya. Yung iglesia, yung mga matatanda sa iglesia, yung mga pamunaan natin, magulang natin yan Ngayon, pag may nagagawa ba silang kamalian, ibinibilad ba natin sila sa kahihiyan? Tapos sasabihin pa natin na, totoo naman yung nakita ko Nagsasabi lang naman ako ng totoo. O, diba para tayong si Cam na sinabi rin niya yung totoo na nakita niya. Okay, totoo nga yung sinabi mo, pero ang hinahanap ng Diyos doon yung pagrespeto. Magulang mo yun Bakit mo kakalad ka rin sa kahihiyan? So, hindi lang magulang sa laman ang tinutukoy dito. Anyone na elder natin, especially sa bahay dalanginan, may mga matatanda tayong kapatiran. We consider them as elders, mga magulangin natin. Kapag dumarating ba sila sa puntong pagsubok o nalalasing sila sa pagsubok, binibilad ba natin sila sa kahihiyan? Tapos magmamalaki pa tayo, sabihin natin na totoo naman yung nakita ko, hindi naman ako nagsisinungaling. Nakita ko naman talaga. Pag-isipan muna natin kung tama ba yung ating gagawin. Kasi, totoo, dumarating tayo sa pagsubok. Pero darating din naman yun na punto na ang tao ay magsisisi.
Magkisisi rin naman ang tao at marirealize din naman yung kanyang mali. Itutuwid din siya ng Panginoon. Pero yung pangungunahan natin sila at ilalagay sa bilad na kahihiyan, hindi rin matuwid yun. O halimbawa, magbibigay ako ng example hang. O, sabihin natin na etong si tatay mo, naamoy mo ang baho, amoy putok. Di ba kasi hindi nag-roll on. Halimbawa lang naman to. Pagkatapos, dahil naiinis ka dahil ganun yung tatay mo, parang unhygienic, kinuwento mo sa kapatid mo, kinuwento mo sa kapitbahay mo, kinuwento mo sa friend mo. Ay ba mo nakakainis si Papa, parang ganyan-ganyan, napaka walang hygiene sa sarili. Oh, ano nangyayari doon, di ba? Siyempre, isipin naman na friend mo na ganyan pala yung tatay mo, ang dumi-dumi. Di ba? Eh, hindi mo na-realize yung tatay mo yun, hindi lang siya nakaligo dahil masama yung pakaramdam niya. So, nung mga araw yun, hindi siya makabangon, kaya ang baho niya. Then ngayon, kinabukasan, nag-ayos yung tatay mo, maayos na ulit. Sa tingin mo, mababawi mo pa yung sinabi mo sa mga kaibigan mo na ang tatay mo may putok. Sige nga, mababawi mo pa yun na binigyan mo ng impression sa mga kaibigan mo o sa mga kakilala mo na ang amo mo'y mabaho. Oh, eh hindi naman siya buong buhay mabaho. Noon lang oras na yon kasi nga masama ang pakiramdam niya. 'Di ba? Para kagaya niya kay Noah, nalasing siya. Hindi naman buong buhay naglalasing si Noah. May isang pangyayari lang na nalasing si Noah, tapos yun pinabalita na nung isa niyang anak. Ganon din tayo. Yung magulang natin pag minagawang mali, binabalita ba kaagad natin? Oh, mali yun na hindi gusto ng Diyos yung mga ganong uri ng anak na inilalagay sa kahihiyan ang kanilang magulang. Kaya matuto tayo sa lesson na to. Mag-reflect tayo dun sa kwento na yon. Saka natin ngayon usisain ang ating sarili. May pagmamahal nga ba tayo sa ating magulang? Hindi pa uli ang lahat. Tayo magbago.